Ang Dutch at Moro Wars. 1600, 1663. Pagkawala ng kapangyarihang pandagat ng Espanya at Portugal, ang pag-agaw ng Portugal ni Filipe. Noong 1580 ay nakapipinsala sa mga kahihinatnan nito sa parehong Portugal at Espanya. Para sa Portugal ito ay kahihiyan at pagkawala ng kolonyal na kapangyarihan. Ang Espanya ay hindi katumbas ng tungkulin ng pagtatanggol sa mga pag-aari ng Portuges, at ang kanyang paninibuho sa kanilang kasaganaan ay tila naging sanhi ng kanyang sadyang pagpapabaya sa kanilang mga interes at pahintulutan ang kanilang pagtanggi. Sa isang araw ay nawala sa Portugal ang pag-aari ng maningning at mapangahas na hukbong dagat na unang nakahanap ng daan patungo sa Indies. Ilang daang barkong Portuges, libu-libong baril, at malalaking halaga ng pera ang inilaan ng Espanya sa pagsasanib ng Portugal. Isa karamihan sa mga barkong ito ay lumusong sa English Channel kasama ang Great Armada. Nang ang kakilakilabot na balita ng pagkawasak ng makapangyarihang sandata na ito, kung saan nakasalalay ang pag-asa ng mga Espanyol para sa pananakop at kahihiyan ng Inglaterra, ay dinala sa Escorial, ang kahangahangang palasyo kung saan lumipas ang mga taon ng hari. Si Filipe ay ang kakaibang taong iyon, na ang mukha ay hindi kailanman nagbago sa balita ng pagkatalo o tagumpay, ay iniulat na simpleng sinabi, "Nagpapasalamat ako sa Diyos na mayroon akong kapangyarihang palitan ang pagkawala." Siya ay talagang nagkakamali. Ang pagkawala ay hindi kailanman mapapakinabangan. Ang mga hukbong dagat ng Espanya at Portugal ay hindi kailanman ganap na itinayong muli. Sa taong iyon, 1588, ipinasa sa mga Ingles at Dutch ang preeminence sa dagat, 188. Naging malayang bansa ang Netherlands. Sino ang mga Dutch o mga Hollander na ito? Paano nila nakuha mula sa Espanya at Portugal ang isang kolonyal na imperyo na hawak nila ngayon ng walang pagkawala ng kasaganaan o katibayan ng pagtanggi? Sa hilaga ng Europa, na nakaharap sa hilagang dagat, ay isang mababa, mayamang lupain, na pinagsalubong ng mga ilog at nahuhugasan ng mga alon sa loob nito, na kilala bilang Holland, Low Countries, o Netherlands. Ang mga tao nito ay naging sikat sa kanilang industriya at tibay. Sa paggawa at pangangalakal sa huling gitnang panahon, sila ay nanindigan sa malayong pangunguna sa hilagang Europa. Ang kanilang mga bayan at lungsod ay ang pinakamatipid, pinakamaunlad, at pinakamalinis. Naipaliwanag na natin ang mga katakatakang katotohanan ng paghalili kung saan ang mga bansang ito ay naging pag-aari ng Haring Espanyol, si Emperador Charles V. Ang mababang mga bansa ay palaging pinahahalagahan ni Charles, at sa kabila ng kalubhaan ng kanyang pamamahala, ay pinanghawakan niya ang kanilang pagmamahal, katapatan hanggang sa kanyang kamatayan. Sa lungsod ng Antwerp siya formal na nagbitiw pabor sa kanyang anak, si Filipe, at, gaya ng inilarawan ng mga kontemporaryong historiador, ang solen at kahangahangang seremonyang ito ay nasaksihan ng bawat tanda ng katapatan ng kapulungan. Ang paghihimagsik, ngunit ang mga pang-aapi, at pag-uusig noong paghahari ni Felipe ang nagtulak sa mga tao sa paghihimagsik. Ang Netherlands ay yumakap sa relihiyong Protestante, at nang, bilang karagdagan sa pandarambong, pananakot, pag-ikot ng mga sundalong Espanyol, at paglabag sa mga pangako ng soberanya, ipinataw ni Philip ang kakilakilabot at walang awa na institusyong yon, ang Inkisisyon ng Espanya, hinarap ng mababang bansa ang malupit sa isang pagsinta ng paghihimagsik. Ang digmaan, na nagsimula noong 1556, ay tumagal ng maraming taon. Nagkaroon ng walang awa na kalupitan, at ang pagtanggal sa mga lungsod ay sinamahan ng nakakatakot na pagpatay. Noong 1575 ang 7 Dutch county ay nagdeklara ng kanilang kalayaan, at nabuo ang Republika ng Netherlands. Bagaman ang mga pagsisikap ng Espanya na muling sakupin ang teritoryo ay nagpatuloy hanggang sa katapusan ng siglo, ang praktikal na kalayaan ay nakamit ilang taon bago ito. Ang kalakalan sa pagitan ng Portugal at Netherlands forbidden,
ang malaking bahagi ng komersyo ng Low Countries ay nasa Lisbon. Hindi ipinamahagi ng mga Portuges sa Europa ang mga produkto na dinala ng kanilang hukbong dagat mula sa Indies. Ang mga dayuhang mga ngalakal ay bumili sa Lisbon at dinala ang mga paninda na ito sa ibang mga lupain, at sa napakalaking antas ang serbisyong ito ay ginawa ng mga Dutch. Ngunit sa pagsasanib ng Portugal, ipinagbawal ni Philip ang lahat ng komersyo at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito ang Dutch, na pinagkaitan ng kanilang kalakalan sa Lisbon, ay kailangang harapin ang kahalili ng komersyal na pagkasira o ang pagkakaroon ng mga produktong silangan para sa kanilang sarili. Pinili nila ang huling kurso, kasama ang lahat ng mga panganib nito. Hindi nagtagal ay naging posible ito sa pamamagitan ng pagkawasak ng armada. Ang Dutch Expeditions to the Indies, noong 1575 ang kanilang unang ekspedisyon, na pinamunuan ng isang Cornelius Houtman, na naglayag sa mga galyon ng Portuges, ay lumibot sa Cape of Good Hope at pumasok sa sakop ng India. Ang layunin ng punto ay ang Java, kung saan nabuo ang isang alyansa sa mga katutubong prinsipe at isang kargamento ng paminta ang sinigurado. Dalawang bagay ang ipinakita sa ligtas na pagbabalik ng armada na ito, ang malaking yaman at tubo ng kalakalan ng India, at ang kawalan ng kakayahan ng Espanya at Portugal na mapanatili ang kanilang monopolyo. Noong 1578, natalo ng mga mangangalakal ng Amsterdam ang pinagsamang kalipunan ng mga Espanyol at Portuges sa silangan, at ang mga pamayanan ng kalakalan ay nakuha sa Java at Johor. Noong 1605, dinala nila ang kanilang mga pabrika sa Amboina at Tidor. Epekto ng tagumpay ng mga Dutch, ang eksklusibong monopolyo sa katubigan ng Karagatang Pasipiko at Indian, na pinanatili ng Portugal at Espanya sa loob ng isang siglo, ay nasira. Sa pagsang-ayon ng Roman Sea, sinubukan nilang hatiin ang bagong daigdig at ang silangan sa pagitan nila. Ang pagsisikap na iyon ay naipasa na ngayon. Inangkin nila ang karapatang ibukod mula sa malalawak na karagatan na natuklasan nila ang mga sasakyang dagat ng bawat ibang bansa maliban sa kanila. Ang doktrinang ito sa kasaysayan ng internasyonal na batas ay kilala bilang ng mare clausum o sarado na dagat. Ang kamatayang dagok sa dominasyong ito ay ibinigay sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Dutch sa Indies. At hindi lamang nagkataon na nakita nating ang doktrina ng saradong dagat mismo ay sinalakay ng siyensya, pagkalipas ng ilang taon, ng dakilang Dutch jurist, si Grotius, ang nagtatag ng sistema ng internasyonal na batas sa kanyang gawain, si De Libero Mare. Ang mga pamamaraan sa pakikipagkalakalan ng mga Olandes, ang mga Dutch ay hindi nagtangka sa Indies na magtatag ng malalaking kolonya para sa pampulitikang dominasyon at pagbabago sa relihiyon. Komersyo ang tanging bagay nila. Ang kanilang patakaran ay ang pakikipag-alyansa sa mga katutubong pinuno na nangangakong tutulungan sila laban sa pamumuno ng Portuges o Espanyol bilang kapalit ng eksklusibong mga pribilehiyo sa kalakalan. Sa ito sila ay higit sa matagumpay. Noong 1602 nakakuha sila ng pahintulot na magtatag ng pabrika sa Bantam, sa isla ng Java. Ito ay kahit na noon ay isang malaking trading point. Ang mga Intsik, Arabo, Persyano, Moro, Turko, Malabar, Peguan, at mga mangangalakal mula sa lahat ng bansa, ay itinatag doon. Ang pangunahing layunin ng kalakalan ay paminta, dalawa. Ang katangian ng kasunduan na ginawa ng mga Dutch sa hari ng Bantam ay sinabi ni Raffles. Itinakda ng mga Dutch na tulungan siya laban sa mga dayuhang mananakop, partikular na mga Kastila at Portuges, at ang hari, sa kanyang panig, ay sumang-ayon na gawin sa mga Dutch ang isang mahusay at matibay na kuta, isang malayang kalakalan, at seguridad para sa kanilang mga tao at ari-arian ng walang pagbabayad ng anumang mga tungkulin o buwis, at upang hindi pahintulutan ang ibang bansa sa Europa na makipagkalakalan o naninirahan sa kanyang mga teritoryo. Ekspedisyon ng Espanyol laban sa mga Dutch sa Moluccas, gayunpaman, hindi binitiwan ng mga Kastila ang larangan sa mga bagong kalaban na ito nang walang pakikibaka,
at pinunan ng labanan ang kasaysayan ng ika-18 siglo. Nang paalisin ng mga Dutch ang mga Portuges mula sa Amboina at Tidor noong Pebrero, 1605, marami sa mga Portuges ang dumating sa Pilipinas at nagpatala sa hukbong Espanyol. Ang gobernador, si Don Pedro Bravo de Acuna, ay napuno ng galit sa pagkawala ng mga mahahalagang ari-arian na ito, na may mahusay na aktibidad ay nag-organisa ng isang ekspedisyon para sa kanilang pananakop. Noong nakaraang taon ay may dumating mula sa Espanya 800 tropa, 200 sa kanila ay mga katutubong Meksikano. Sa gayoy nakapag-organisa si Acuna ng isang malakas na armada na sumakay ng 75 piraso ng artilerya at nagdala ng mahigit 1400 Kastila at 1600 Indian. 3 ang armada ay naglayag noong Enero, 1606. Ang Tidor ay kinuha ng walang pagtutol at sinamsam ng pabrika ng Dutch, na may isang malaking tindahan ng pera, kalakal, at armas. Pagkatapos ay sinalakay ng mga Kastila ang Ternate, ang kuta at plaza, ay binomba, at pagkatapos ang bayan ay dinala ng bagyo. Kaya, sa wakas ay natupad ang pakikipagsapalaran na sa loob ng halos 1 siglo ay nagbigay inspirasyon sa mga ambisyon ng mga Kastila, na humatak sa armada ni Magellan, na sumira sa mga ekspedisyon ni Loyasa at Villalobos, dahil 172 na ang mga Kastila sa Pilipinas ay nagkaroon. Naghanda ng sunod-sunod na ekspedisyon, at kung saan inialay ni Gobernador Dasmariñas ang kanyang buhay. Sa wakas ang Moluccas ay nakuha na ng mga puwersa ng Espanya. Pagkuha ng Dutch fleet sa Mariveles, gayunpaman, malayo sa pagtatapon ng kanilang mga kaaway, ang pagkilos na ito ay nagdala lamang ng mga Dutch sa Pilipinas. Noong 1609, si Juan de Silva ay naging gobernador ng mga isla, at sa parehong taon ay dumating ang Dutch Admiral Wittert, na may isang eskwadron. Matapos ang isang hindi matagumpay na pag-atake sa Iloilo, ang armada ng Dutch ay nakaangkla sa Mariveles, upang makuha ang mga sasakyang dagat na dumarating para sa kalakalan sa Maynila. Sa lugar na ito, noong ika-25 ng Abril, 1610, sinalakay ng armada ng mga Espanyol na mabilis na inilagay sa Cavite, ang mga Dutch, pinatay ang admiral at kinuha ang lahat ng mga barko maliban sa 250 bilanggo, at isang malaking halaga ng pilak at paninda. Ang mga bilanggo na ito ay tila pinakitunguhan ng higit na awa kaysa sa mga bihag ng armada ni Van Noort na ibinitin sa Cavite. Ang mga sugatan ay sinasabing inalagaan, at ang mga prayle mula sa lahat ng relihiyosong orden ay nag-agawan sa isa't isa upang ibalik ang mga protestanteng pirata mula sa kanilang maling pananampalataya. Isang ekspedisyon laban sa Dutch sa Java, gumawa ang Spain ng tigil ng kanyang mga digmaang Europeo sa Holland noong 1609, ngunit ang pagtigil na ito ng labanan ay hindi nakilala sa silangan. Ang mga kolonyalistang Dutch at Espanyol ay nagpatuloy sa digmaan at pagnanakaw sa isa't isa hanggang sa huling bahagi ng siglo. Hinikayat ng kanyang tagumpay laban kay Wittert, nakipag-usap si Silva sa mga kaalyado ng Portuges sa Goa, India, upang itaboy ang mga Dutch mula sa Java. Isang malakas na eskwadron ang naglayag mula sa Cavite noong 1616 na para sa layuning ito. Ito ang pinakamalaking fleet na hanggang sa petsang iyon ay natipon sa Pilipinas. Ang ekspedisyon, gayunpaman, ay nabigo na makiisa sa 173 kanilang mga kaalyado na Portuges, at noong Abril, namatay si Silva sa Malacca dahil sa malignant na lagnat. Ang mga fleet ng Dutch, mga labanan, malapit sa Corregidor, ang fleet ay bumalik sa Cavite upang makita na ang lungsod, habang hinubaran ng mga sundalo at artilerya, ay nasa lagnat ng pagkabalisa at pangamba sa kalapitan ng mga sasakyang Dutch. Sila ang kay Admiral Spilbergen, na dumating sa pamamagitan ng Straits of Magellan at Pacific. Nag-iwan siya sa amin ng isang chart ng San Bernardino Straits, na muling ginawa dito. Binomba ni Spilbergen ang Iloilo, at pagkatapos ay naglayag patungong Moluccas.
Makalipas ang isang taon ay bumalik siya, nakilala ang isang armada ng Espanyol na may 7 galyon at 2 galeras malapit sa Maynila, at dumanas ng matinding pagkatalo. Nagsimula ang labanan sa kanyon noong Biyernes, Abril 13, at nagpatuloy sa buong araw. Nang sumunod na araw ang mga sasakyang pandagat ay malapit na, ang mga Kastila ay sumakay sa mga sasakyang Dutch, at ang labanan ay nakipaglaban sa pamamagitan ng espada. Ang mga Dutch ay nabigla. Marahil ay kakaunti ang kanilang bilang. Ang relasyon ay nagsasaad na mayroon silang 14 na galyon, ngunit ang ibang mga ulat ay naglagay ng bilang sa 10, 3 sasakyang dagat ang sinira o kinuha ng mga Kastila. Ang isa sa kanila, ang magandang barko, ang Araw ng Holland, ay nasunog. Ang labanan na ito ay kilala bilang ang Labanan ng Playa Honda. Ang isa pang pakikipag-ugnayan ay naganap sa parehong tubig ng Corregidor, huli noong 1624, nang ang isang armada ng Dutch ay itinaboy ng walang malubhang pagkatalo sa magkabilang panig. Nakuha ng Dutch ang mga Chinese junks at galleon, ngunit sa mga sumunod na taon, ang mga fleet ng Hollanders ay patuloy na dumarating, kapwa sa daan ng Cape of Good Hope at Straits of Magellan. Ang mga nakarating sa Pasipiko ay halos walang paltos na naglakbay sa Strait of San Bernardino, na sinisiguro ang mga sariwang probisyon na kanais-nais sa kanila pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Ang mga premyo na ginawa nila sa mga sasakyang Chino, na dumaraan sa Corregidor patungong Maynila, ay nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga Kastila sa Pilipinas sa China para sa kanilang pagkain. Ang mga junk, o champans, ay patuloy na dumadaan sa Corregidor na puno ng mga manok, baboy, bigas, asukal, at iba pang mga comestibles. 5. Ang mga Mexican galleon ay madalas na nawasak o nahuhuli ng mga nakakubli na mga armada ng Dutch, at sa ilang panahon ang ruta sa Straits of San Bernardino ay kailangang iwanan. Ang mga galleon ay nakarating sa Maynila sa pamamagitan ng Cape Engano, o kung minsan ay dumarating sa Cagayan, at higit sa isang beses pumunta sa pampang sa Pacific side ng isla, sa Binangonan de Lampon. Ang Olandes sa Formosa, paulit-ulit din ang pagsisikap ng mga Dutch na agawin mula sa Portugal ang kanyang paninirahan at kalakalan sa China. Noong unang bahagi ng 1557 ang Portuges, ay nagtatag ng isang pamayanan sa isla ng Macao, isa sa maraming islet na ito na pumupuno sa bunganga ng ilog ng Canton. Ito ang pinakamatandang pamayanang Europeo sa China, at patuloy na hawak ng mga Portuges, hanggang sa kasalukuyan, kung kailan ito ay nananatiling halos ang huling bakas ng dating makapangyarihang imperyo ng Portuges sa silangan. Ito ay labis na pinagnanasaan ng mga Dutch dahil sa kahalagahan nito sa pakikipagkalakalan sa Canton at Fukien. Noong 1622 isang fleet mula sa Java ang nagdala ng pagkubkob sa Macao, at, na tinanggihan, ay naglayag sa Pescadores Islands, kung saan sila ay nagtayo ng isang kuta at nagtatag ng isang poste, na nagbabanta kapwa sa pakikipagkalakalan ng Portuges sa Japan at sa pakikipagkalakalan sa Maynila kay Amoy. Pagkalipas ng 2 taon, sa panghihingi ng pamahalaang Tsino, inalis ng mga Dutch ang kanilang paninirahan sa Formosa, kung saan sinira nila ang mga istasyon ng misyon ng Espanyol at hinawakan ang isla sa sumunod na 35 taon. Kaya, sa buong siglo, ang mga kapangyarihang European na ito ay nangharas at sumalakay sa isa't isa, ngunit walang sinuman sa kanila ang sapat na malakas upang paalisin ang iba pa mula sa silangan. Ang mga kolonya ng Portuges, noong 1640 ay lumaya ang kaharian ng Portugal mula sa dominasyon ng Espanya. Sa parehong suntok ay nawala ng Espanya ang mga dakilang kolonyal na pag-aari na dumating sa kanya na may kalakip na Portuges. Lahat ng mga lugar, sabi ni Zuniga, na mayroon ang mga Portuges sa Indies, inihiwalay ang kanilang sarili sa korona ng Castile at kinilala bilang hari, si Don Juan ng Portugal. Nitong taon ding ito, dagdag niya, nakuha ng Dutch ang Malacca, 6.
Ang mga Moro, pagdami ng pandarambong ng Moro sa lahat ng mga taong ito, ay hindi tumitigil ang pagsalakay ng mga Moro ng Maguindanao at Jolo. Halos tuloy-tuloy ang kanilang mga pandarambong. Walang seguridad, ang mga simbahan ay ninakawan, ang mga pari ay pinatay, ang mga tao ay dinadala para sa pantubos o para sa pagkaalipin. Malinaw, ang pandarambong na ito ay matutugunan lamang sa pamamagitan ng pagsira nito sa pinagmulan nito. Ang mga depensibong kuta at proteksyon ng mga armada ay walang kahihinatnan kung ihahambing sa pangangailangan ng pagsupil sa Moro sa kanyang sariling mga lungga. Noong 1628 at 1630 ay ipinadala ang mga ekspedisyon ng pagpaparusa laban sa Jolo, Basilan, at Mindanao na nagpalayas sa mga Moro mula sa kanilang mga kuta, sinunog ang kanilang mga bayan, at pinutol ang kanilang mga puno ng niyog. 176, ngunit ang gayong mga ekspedisyon ay nagsilbi lamang upang pag-alab ng higit ang galit na paghihiganti ng Moro, at noong 1635 ang pamahalaan ay nagpasya sa pagbabago ng patakaran at pagtatatag ng isang presidyo sa Zamboanga. Pagtatag ng isang Spanish post sa Zamboanga, ito ang nagdadala sa atin sa isang bagong yugto sa mga digmaang Moro. Ang gobernador, si Juan Cerezo de Salamanca, ay determinado sa pananakop sa Mindanao at Jolo. Sa pagsasagawa ng hakbang na ito, si Salamanca, tulad ni Corquera, na humalili sa kanya, ay kumilos sa ilalim ng impluwensya ng mga Heswita. Ang kanilang mga misyon sa Bohol at Hilagang Mindanao ay naging ambisyoso nilang ireserba para sa mga ministeryo ng kanilang lipunan ang lahat ng lupain na nasakop sa timog ng mga Bisaya. Ang mga Heswita ay ang mga misyonero sa Ternate at Siao at saan man sa Molucas at Celebes itinatag ng mga Espanyol at Portuges ang kanilang kapangyarihan. Sinamahan ng mga Heswita ang ekspedisyon ni Rodriguez de Figueroa noong 1575 at mula sa petsang iyon ay hindi sila tumitigil sa pagpetisyon sa pamahalaan para sa isang militar na okupasyon sa mga islang ito at para sa kanilang sariling pagbabalik bilang mga misyonero ng mga rehiyong ito. Ang mga Heswita ay napakatalino at mahusay na mga tagapangasiwa. Para sa mga taong may ambisyon, ang Mindanao, na may mayaman na lupa, kakit-akit na mga produkto, at medyo maraming populasyon, ay isang pinaka-nakaakit na larangan para sa pagtatatag ng tulad ng isang teokratikong Commonwealth gaya ng nilikha at pinangangasiwaan ng mga Heswita sa Amerika. 7. Sa kabilang banda, ang pananakop sa Zamboanga ay mahigpit na tinutulan ng iba pang mga relihiyosong orden, ngunit ang mga Heswita, nakapansin-pansin sa kanilang pag-asenso sa mga gawain ng 177 estado, ay nagawa ang pagtatatag ng Zamboanga, bagaman hindi nila mapipigilan ang pag-abandona nito makalipas ang isang siglo. Pagtatayo ng mga kuta, ang presidyo ay itinatag noong 1635 sa pamamagitan ng puwersa sa ilalim ni Don Juan de Chaves. Ang kanyang hukbo ay binubuo ng 300 Espanyol at 1,000 Bisaya. Ang dulo ng tangway ay tinangay ng mga naninirahan sa Moro at ang kanilang mga bayan ay nawasak sa apoy. Noong Hunyo ang mga pundasyon ng Batong Kuta ay inilatag sa ilalim ng direksyon ng Heswita, si Padre Vera, na inilalarawan bilang may karanasan sa inhinyero at arkitektura ng militar. Upang matustusan ang bagong lugar ng tubig, isang kanal ang ginawa mula sa Ilog Tumaga, may layong 6 o 7 milya, na nagdala ng masaganang batis sa mismong mga dingding ng kuta. Ang kalamangan o kabiguan ng mamahaling kuta na ito ay napakahirap matukoy. Ang pagtatanim nito ay isang partisan na panukala, at palagi itong napapailalim sa partisan na papuri at partisan na sisi. Minsan ay tila sinuri nito ang mga Moro, at kung minsan ay tila pinupukaw lamang sila sa sariwang galit at pagsalakay. Sa parehong taon na nakita ang pagkakatatag ng Zamboanga, naging gobernador ng Pilipinas si Hurtado de Corquera. Siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga Heswita at kinumpirma ang kanilang patakaran sa pananakop.
Pagkatalo ng Moro Pirate Tagal, pagkalipas ng ilang buwan, isang kilalang armada ng mga pirata, na kinuha mula sa Mindanao, Jolo, at Borneo, at pinamumunuan ng isang pinunong nagngangalang Tagal, isang kapatid ng kilalang Corelat, Sultan ng Maguindanao, ay lumagpas sa kalaban. Bagong presidyo at pahilaga sa pamamagitan ng Dagat Mindoro. Mahigit 7 buwan nilang nilakbay ang mga Bisaya. Lalo na naramdaman ng mga isla ng Camarines ang kanilang pananalasa. Sa Cuyo nahuli nila ang Corregidor at 3 Prail. Sa wakas, na may 650 bihag at mayamang na dambong, kasama ang mga palamuti at serbisyo ng mga simbahan, si Tagal ay lumiko sa timog sa kanyang pagbabalik. Ang presidyo ng Zamboanga ay naghanda upang harangin siya, at isang matinding labanan ang naganap sa Punta de Flechas, 30 liga sa hilagang silangan ng Zamboanga. Ayon sa mga manunulat na Espanyol, ang puntong ito ay itinuturing na sagrado ng mga pamahiin ng Moro. Isang batala ang naninirahan sa mga tubig na ito, na nakasanayan ng mga Moro na magbigay lugod sa pag-alis, at pagdating ng kanilang mga ekspedisyon, sa pamamagitan ng paghagis sa mga sibat at palaso sa dagat. Ang tagumpay ay isang kapansin-pansin para sa mga sandata ng Espanyol. Pinatay si Tagal at mahigit 300 Moro, at pinalaya ang 120 bihag na Kristiyano. Ang ekspedisyon ni Corquera laban sa mga Moro sa Lamtan, samantala si Corquera ay naghahanda ng isang ekspedisyon na nagkaroon ng katangian ng isang banal na digmaan. Naghalo ang mga Heswita at sundalo sa kanilang grupo at nagkaisa sa direksyon nito. Ang Santong Heswita, si Francis Xavier, ay idineklara na patron ng ekspedisyon, at ang misa ay ipinagdiriwang araw-araw sa mga barko. Si Corquera mismo ang sumama sa ekspedisyon, at sa Zamboanga, kung saan sila dumating noong Pebrero 22, 1637, pinag-isa niya ang puwersa ng 760 Kastila at maraming Bisaya at Pampanga. Mula sa Zamboanga nagsimula ang puwersa para sa Lamtan, ang kuta ng Corelat, at ang sentro ng kapangyarihan ng Maguindanao. Tila ito ay matatagpuan sa baybayin, timog ng rehiyon ng Lake Lanao. Ang fleet ay nakatagpo ng maalon na panahon at salungat na hangin mula sa Punta de Flechas, na kanilang iniugnay sa impluensya ng Moro Demon. Upang alisin sa lokalidad ang dibanal na impluensyang ito, si Padre Marcelo, ang Heswita Superior, ay nagsagawa ng kanyang sarili sa loob ng 2 araw. Si Padre Combs ay nag-iwan sa amin ng isang ulat ng seremonya, 8 ang demonyo ay pinalayas sa pamamagitan ng exorcism. Nagdaos ng misa. Ang iba't ibang artikulo na kumakatawan sa pagtataksil ng Moro, kabilang ang mga araw, ay nawasak at nasunog. Ang mga banal na labi ay itinapon sa tubig, at ang lugar ay sa wakas ay pinabanal sa pamamagitan ng binyag sa pangalan ni Saint Sebastian. Noong ika-14 na ng Marso ang ekspedisyon ay nakarating sa Lamtan, pinatibay at ipinagtanggol ng 2,000 mandirigmang Moro. Ang puwersa ng mga Espanyol, gayunpaman, ay napakalaki, at ang lungsod ay sinakop ng bagyo. Dito ay nahuli ang 8 tansong kanyon, 27 versos, isang uri ng maliit na howitzer, at mahigit 100 musket at arkebus, at isang malaking imbakan ng mga sandata ng Moro. Mahigit sa 100 sasakyang pandagat ang nawasak, kabilang ang isang fleet ng Malay merchant praus mula sa Java. 16 na nayon ang nasunog, at 72 Moro ang binitay. Si Corelat, bagaman tinugis at nasugatan, ay hindi nahuli siyam. Ang pagsakop sa Jolo, bumalik si Corquera sa Zamboanga, at nag-organisa ng ekspedisyon para sa pananakop sa Jolo. Bagaman ipinagtanggol ng 4,000 mandirigmang Moro at ng mga kaalyado mula sa Baslan at Celebes, kinuha ni Corquera ang Jolo pagkatapos ng ilang buwang pagkubkob. Iniligtas ng sultan ang sarili sa pamamagitan ng pagtakas, ngunit nabihag ang sultana. Muling itinayo ni Corquera ang kuta, nagtatag ng garison ng 200 Kastila at katumbas na bilang ng Pampanga, iniwan ang ilang mga amang Heswita, at, nang mahirang ang punong Almonte ng lahat ng puwersa sa timog,
ay bumalik noong Mayo, 1638 sa Maynila. Kasama ang lahat ng tagumpay ng isang mananakop. Ipinagpatuloy ni Almonte ang gawain ng pagsupil. Noong 1639 nasakop niya ang Morro Dato ng Buhayen, sa lambak ng Rio Grande, kung saan itinatag ang isang maliit na presidyo. At sa taon ding iyon ay nanaig sa kanya ang mga Heswita na lusubin ang teritoryo ng Malanao, na kilala ngayon bilang Laguna de Lanao. Ang ekspedisyong ito ay ginawa mula sa Hilaga hanggang sa Iligan, at sa loob ng ilang panahon ay dinala, kahit ang maladigmaan, at mahirap na teritoryong ito sa ilalim ng otoridad ng gobernador at ng espiritual na pangangasiwa ng mga Heswita. Pagkawala ng paninirahan ng mga Espanyol sa Formosa, ang buong tagumpay ng militar ng pagiging gobernador ni Corcuera ay nasira ng pagkawala ng Macao at ang pagbihag ng mga Dutch sa pamayanan ng mga Espanyol sa isla ng Formosa. Sa pagtatangkang hawakan ang Macao, ipinadala ni Corcuera ang enkomendero ng Pasig na si Don Juan Claudio. Ang populasyon ng Macao, gayunpaman, ay tumaas sa kaguluhan, pinaslang ang gobernador, si Sebastian Lobo, at binibigkas na pabor sa Portugal. Nang maglaon sa pamamagitan ng utos ng Portuges na gobernador ng Go, lahat ng mga Espanyol na residente at mga misyonero ay pinaalis. Ang pag-agaw ng Dutch sa Formosa, makalipas ang isang taon, ay inilarawan na. Ang arkipelago at ang mga orden ng relihiyoso sa mga dekada na ito, halos walang humpay ang alitan sa pagitan ng Arsobispo ng Maynila at ng mga regular na orden. Sa Pilipinas, ang mga regular ay ang mga kura ng parokya, at ninanais ng Arsobispo na ang lahat ng mga bagay sa kanilang pagiging epektibo, hinggil sa pangangasiwa ng mga sakramento at iba pang mga tungkulin ng parokya, ay dapat mapasailalim sa direksyon ng mga obispo. Ang tanong na ito ng pagbisita sa diocese ay pinaglabanan sa loob ng halos 200 taon. Ang gobernador at ang arsobispo, ang lalong malubha sa kolonya, ay ang mga tunggalian na nagaganap sa pagitan ng gobernador general at ng arsobispo. Ang lahat ng mga punto ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng simbahan at estado, na nagpagulo sa Middle Ages, ay sumiklab muli sa Pilipinas. Ang paghirang ng mga opisyal ng relihiyon, ang pamamahagi ng kita, ang pagtrato sa mga katutubo, ang pag-aangkin ng simbahan na mag-alok ng pagpapakukop laban sa mga tumatakas sa bisig ng batas, ang mga pag-aangkin nito ng jurisdiksyon, sa mga korteng simbahan nito, sa malaking uri ng mga paglabag sa sibil, ang mga pagtatalo na ito at marami pang iba, ay nagdulot ng halos walang tigil na alitan sa pagitan ng mga pinuno ng otoridad ng sibil at simbahan. Ang residensya. Nakita namin na ang kapangyarihan ng gobernador ay sa katunayan ay napakalaki. Theoretically, ang audiensya ay isang limitasyon sa kanyang otoridad. Ngunit sa katunayan ang gobernador ay karaniwang ang presidente ng katawan na ito, at ang mga oidores ay madalas na kanyang mga abettors at bihira ang kanyang mga kalaban. Sa pagtatapos ng bawat pamumuno ng gobernador, naganap ang isang natatanging institusyong Espanyol, na tinatawag na residensya. Ito ay isang korte na hawak ng bagong halal na gobernador, para sa pagsusuri sa pag-uugali ng kanyang hinalinhan. Ang mga reklamo sa bawat paglalarawan ay natanggap, at madalas, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang isang naghari sa kapuluan halos bilang isang malayang monarko, ay natagpuan ang kanyang sarili, sa dulo ng kanyang opisina, wasak, at nakadena. Sa okasyon ng residensya na ang mga kapangyarihang simbahan, pagkatapos ng isang pagkagobernador na mabagyo sa mga pagtatalo, ay ginamit ang kanilang kapangyarihan para sa paghihiganti. Walang alinlangan na maraming gobernador, sa kabila ng kanyang aktwal na kapangyarihan, na humarap, gaya ng ginawa niya, ang residensya sa pagtatapos ng kanyang pamamahala, nakipagpayapaan sa kanyang mga kaaway at sumuko sa kanilang mga kahilingan. Si Corcuera ay nagkaroon ng patuloy na problema sa arsobispo, at sa mga relihiyosong orden maliban sa mga Heswita. Noong 1644, nang palayain siya ng kanyang kahalili na si Fajardo, nakuha ng mga Franciscano, Augustinian,
at recollects ang kanyang pagkakulong at pagkumpiska ng kanyang ari-arian. Sa loob ng 5 taon, ang mananakop ng mga Moro ay naglagay ng isang bilanggo sa mga kuta ng Santiago at Cavite, nang siya ay patawarin ng Konseho ng Indies, at hinirang ng hari na gobernador ng Canaries. Paghina ng kapangyarihan ng gobernador, ang kapangyarihang ito ng mga pribado at relihiyoso na mga uri na takutin at labis na labis ang pananagutan sa responsableng pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas ay isang pang-aabuso na nagpatuloy hanggang sa pinakadulo ng pamumuno ng mga Espanyol. Ito, kasama ang medyo maikling termino ng opisina ng gobernador, ang kanyang likas na pagnanais na maiwasan ang gulo, ang kanyang napakadalas na layunin na magkamal ng kayamanan sa halip na mapanatili ang dignidad ng kanyang posisyon at isulong ang interes ng mga isla, pinagsamang dekada pagkatapos ng dekada gawing mas makapangyarihan ang espiritual na otoridad. Sa wakas, ang mga relihiyosong orden, kasama ang kanilang malaking pangkat ng mga miyembro, ang kanilang paghawak sa mga Pilipino, ang kanilang mataas na impluwensya sa hukuman, at sa wakas ang kanilang malaking lupaing kayamanan, ay namamahala sa mga isla. Ang gawaing pang-edukasyon ng mga orden ng relihiyoso sa anumang pagpuna sa mga kasamaang may kaugnayan sa kanilang pangangasiwa sa Pilipinas, hindi dapat mabigo ang isang tao na kilalanin ang maraming tagumpay ng mga misyonerong Prayle na karapat-dapat. Sa mga Dominiko at mga Heswita, ay nararapat ang pagtatatag ng mga institusyon ng pag-aaral. Ang mga Heswita noong 1601 ay nagtanim ng kanilang kolehiyo ng San Jos. Ang mga Dominikano, dito tulad ng sa Europa, ang mga kampiyon ng Orthodox na pag-aaral, ay nagkaroon ng kanilang sariling institusyon, ang Kolehiyo ng Santo Tomas, na pinasinayaan noong 1619 at ang mga karibal ng mga Heswita para sa pribilehiyong magbigay ng mas mataas na pagtuturo. Noong 1645, ipinagkaloob ng Papa sa mga Dominikano ang karapatang magkaloob ng mas mataas na antas, at ang kanilang kolehiyo ay naging Royal and Pontifical University of St. Thomas Aquinas. Ang kahangahangang pangalang ito ay humihinga sa mismong diwa ng Middle Ages na sinikap ng Orden ng Dominikano na ipagpatuloy sa Pilipinas hanggang sa makabagong panahon. 1-0 itinatag din ng mga Dominikano ang Kolehiyo ng San Juan de Letran bilang isang paaralang paghahanda sa unibersidad. Hindi natin dapat palampasin ang gawaing pang-edukasyon ng mga relihiyosong orden nang hindi binabanggit ang mga naunang imprenta na halaman at ang kanilang mga publikasyon. Ang mga misyonerong Prayle ay mga sikat na manlilimbag, at sa Pilipinas, gayon din sa Amerika, ang ilang marangal na tomo ay ginawa sa pamamagitan ng kanilang gawaing kamay. Pagtatag ng mga ospital ng mga Pransiskano, hindi rin pinabayaan ng mga Pransiskano sa Pilipinas ang pangunahing layunin ng kanilang pundasyon, ang paglilingkod sa mga may sakit at walang proteksyon. Isang salaysay ng kanilang kautusan, na isinulat noong 1649, ay nagbibigay ng mahabang listahan ng kanilang mabubuting pundasyon, 11 bukod sa ospital ng Maynila. Mayroon silang infirmary sa Cavite para sa mga katutubong marinero at gumagawa ng barko, isang ospital sa Los Banos, isa pa sa lungsod ng Nueva Caceres. Ang mga kapatid na laiko ay naka-attach sa marami sa mga kumbento bilang mga nurse. Noong 1633, isang kakaibang pangyayari ang humantong sa pagtatatag ng ospital ng Ketongin ng San Lazaro. Ang emperador ng Japan, sa malamang na balintuna, ay nagpadala sa Maynila ng isang barko ng mga Hapones na dinapuan ng kapuspalad na sakit na ito. Ang mga taong ito ay maawaing tinanggap ng mga Pransiskano, at naalagaan sa isang tahanan, na naging ospital ng San Lazaro para sa mga Ketongin. Buhay at pag-unlad ng mga Pilipino, ilang mga mapagkukunan ang umiiral na maaaring magpakita sa atin ng buhay at pag-unlad ng sambayanang Pilipino sa mga dekada na ito. Ang Kristyanismo, tulad ng ipinakilala ng mga misyonerong Prayle, ay kahangahangang matagumpay, ngunit may mga pagbabalik sa pagano. Ang mga matatandang pinuno ng relihiyon at mga pari ay pumupukaw paminsan-minsan,
at inuudyukan ang mga katutubo na maghimagsik laban sa kanilang mga bagong espiritual na Panginoon. Ang pagbabayad ng tributo at ang paggawa na kinakailangan para sa pagtatayo ng mga simbahan ay kadalasang nagtutulak sa mga tao sa mga bundok. Relihiyosong pag-aalsa sa Bohol at Leyte, noong 1621 isang medyo seryosong pag-aalsa ang naganap sa Bohol. Ang mga Heswita na nangasiwa sa isla ay wala sa Cebu, dumalo sa mga fiesta sa canonization ni Saint Francis Xavier. Ibinulong na ang matandang Diyos na pagano, si Diwata, ay nasa kamay upang tumulong sa pagpapatalsik sa mga Kastila. Ang isla ay bumangon sa pag-aalsa, maliban sa 2 bayan ng Lobok at Baclayan. 4 na bayan ang sinunog, sinira ang mga simbahan, at sibat ang mga sagradong imahen. Ang pag-aalsa ay lumaganap sa Leyte, kung saan ito ay pinamumunuan ng matandang dato, si Bangkao ng Limasawa, na nanumpa ng pakikipagkaibigan kay Legazpi. Ang paghihimagsik na ito ay pinabagsak ng alkalde-mayor ng Cebu at binitay ang mga pinunong Pilipino. Sa Leyte, si Bangkao ay sibat sa labanan, at isa sa mga paganong pari ang nagdusa ng parusa, na itinakda ng Inkwisisyon para sa maling pananampalataya, kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog. Pag-aalsa ng Pampangas, ang mabigat na pagdraft sa mga katutubo upang magputol ng mga puno at magtayo ng mga barko para sa mga ekspedisyon ng hukbong pandagat ng Espanya. Ang kalakalan ng Acapulco ay naging dahilan din ng pag-aalsa. Noong 1661, Pampanga ang patuloy na nagpuputol sa kagubatan ng lalawigang iyon lamang. Nagalit sa kanilang mabigat na trabaho at sa kalupitan ng kanilang mga tagapangasiwa, ang mga katutubo na ito ay bumangon sa pag-aalsa. Lumaganap ang sedisyon sa Pangasinan, Zambales, at Ilocos, at kinailangan nito ang sukdulang pagsisikap ng mga puwersang Espanyol sa lupa at tubig upang sugpuin ang rebelyon. Pag-aalsa ng mga Intsik, sa kabila ng kakilakilabot na masakar, na binisita sa mga Intsik sa simula ng siglo, sila ay halos agad na nagsimulang bumalik hindi lamang bilang mga mangangalakal, kundi bilang mga kolonista. Ang mga maagang paghihigpit sa kanilang buhay ay dapat na maluwag, dahil noong 1639 mayroong higit sa 30,000 ang naninirahan sa mga isla, marami sa kanila ang nagsasaka ng mga lupain sa Calamba at sa iba pang mga punto sa Laguna de Bay. Sa taong iyon ay sumiklab ang isang himagsikan, kung saan lumahok ang mga Intsik sa Maynila. Inagaw nila ang simbahan ni San Pedro Mecati, sa Pasig, at pinatibay ang kanilang sarili. Mula roon ay dinaanan sila ng pinagsanib na puwersang Pilipino at Espanyol. Ang mga Intsik ay nagkahiwa-hiwalay sa maliliit na grupo, na nagkalat sa buong bansa, nagnanakaw at pumapatay, ngunit tinugis, at pinuputol ng mga Pilipino. Sa loob ng 5 buwan ay nagpatuloy ang pandarambong at masakar na ito, hanggang 7,000 Intsik ang nawasak. Sa pagkawala ng mga magsasaka at manggagawang ito, ang Maynila ay nabawasan sa matinding pagkabalisa. Aktibidad ng mga Moro pirates, ang gawain ng mga Kastila sa pagkontrol sa mga datos ng Moro, ay patuloy na napakahirap. Sa mga taon kasunod ng mga tagumpay ni Corquera at Almonte, ang mga Moro ay patuloy na nagbabalak. Ang tulong ay ipinagkaloob mula sa Borneo at sa Celebes, at sila ay higit na naudyukan ng mga Dutch. Sa kabila ng pagbabantay ng Zamboanga, ang maliliit na piratical excursion ay patuloy na hinaras ang mga Bisaya at ang Camarines. Patuloy na mga salungatan sa mga Olandes, ang mga Olandes din, paminsan-minsan ay nagpapakita ng kanilang sarili sa Maynila. Noong 1646, isang eskwadron ang sumalakay sa Zamboanga, pagkatapos ay dumating sa Hilaga sa Luzon. Ang lakas ng hukbong pandagat ng Espanya ay medyo hindi handa, ngunit 2 galyon, kamakailang dumating mula sa Acapulco, ay nilagyan ng mabibigat na baril. Ang mga preleng Dominikano ay pumuesto sa gitna ng mga mamamaril, at, sa ilalim ng proteksyon ng Birhen ng Rosario, ay matagumpay na nakatagpo ang kaaway. Makalipas ang 1 taon, isang fleet ng 12 sasakyang dagat ang pumasok sa Manila Bay,
at halos magtagumpay sa pagkuha ng Cavite. Nabigo ito, nakarating sila sa lalawigan ng Bataan, at ilang panahon ay hinawakan ang baybayin ng Manila Bay sa paligid ng Abukay. Ang salaysay ng mga misyon ng Pransiskano noong 1649 na binanggit sa itaas, ay nagbibigay sa bawat bayan sa Timog Luzon, kung saan ang simbahan at kumbento ay sinunog ng mga Moro o ng mga Dutch. Ang pag-abandona sa Zamboanga at Molucas, ang banta ng mga Dutch ay naging lubhang pabigat sa pagpapanatili ng presidyo ng Zamboanga. Noong 1656, ang administrasyon ng Molucas ay nakiisa sa Mindanao, at ang gobernador ng dating, si Don Francisco de Estebar, ay inilipat mula Ternate patungong Zamboanga at ginawang tenyente gobernador at kapitan general ng lahat ng mga lalawigan sa Timog. Pagkaraan ng 6 na taon, ang Molucas, na matagal nang pinagnanasaan ng mga Kastila, at dahan-dahang nanalo sa kanila, kasama ang Zamboanga, ay lubusang pinabayaan, at sa Spice Islands ay hindi nababalik ang mga Kastila. Ang biglaang pagreretiro na ito mula sa kanilang mga pag-aari sa Timog ay hindi, gayunpaman, sanhi ng walang humpay na pagkabalisa ng mga Moro o ng mga pakana ng mga Dutch. Ito ay dahil sa banta ng panganib mula sa Hilaga. Koxinga ang Chinese adventurer. Noong 1644, ang China ay nasakop ng mga Manchu. Si Pekin ay sumuko sa isang beses, at ang dinastiyang Ming ay napabagsak. Ngunit sa pamamagitan lamang ng maraming taon ng pakikipaglaban natalo ng mga Manchu ang mga Tsino sa gitna at timog na mga lalawigan. Ito ay mga taon ng kaguluhan, pag-aalsa, at pandarambong. Higit sa isang Chinese adventurer ang bumangon sa isang romantikong posisyon sa panahong ito ng kaguluhan. Isa sa mga adventurer na ito, na pinangalan ng Itcon, ay isang mahirap na mangingisda ng Chio. Siya ay nanirahan sa Macao, kung saan siya ay nagbalik loob sa Kristyanismo, at naging isang kargador o tagapagdala ng kargamento sa Maynila. Siya pagkatapos ay nagpunta sa Japan, at nakikibahagi sa kalakalan. Mula sa mapagpakumbaba at matrabahong mga simulang ito, tulad ng marami sa kanyang matyagang kababayan, nakakuha siya ng malaking kayamanan, na sa pananakop ng Manchus, ay inilaan niya sa pandarambong. Ang kanyang anak ay ang kilalang Kuesing, o Koxinga, na sa loob ng maraming taon ay lumaban sa mga hukbo ng mga Manchu, at pinanatili ang isang malayang kapangyarihan sa mga baybayin ng Fukien at Chekiang. Noong mga 1660, ang mga puwersa ng Manchu ay naging napakabigat para sa kanya na lumaban sa kanila sa mainland, at ipinasya ni Koxinga na makuha ang Formosa at ilipat ang kanyang kaharian sa islang iyon. Sa loob ng 38 taon ang isla na ito ay pinangungunahan ng mga Dutch, na ang mga kuta ay nag-utos sa Channel ng Pescadores. Ang kolonya ay itinuring na mahalaga ng kolonyal na pamahalaan ng Dutch sa Batavia. Ang lungsod ng Taiwan sa kanlurang baybayin ay isang malaking sentro ng kalakalan. Mahigpit itong pinoprotektahan ng kuta ng Zealand at may garison ng 22,000 sundalong Dutch. Pagkaraan ng mga buwan ng pakikipaglaban, pinilit ni Koxinga, kasama ang makapangyarihang puwersa ng mga Tsino, na sumuko ang mga Hollander, at ang magandang isla ay naipasa sa kanyang kapangyarihan. A threatened invasion of the Philippines, napadakila sa kanyang tagumpay laban sa mga sandata ng Europa, nagpasya si Koxinga sa pananakop ng Pilipinas. Ipinatawag niya sa kanyang paglilingkod ang misyonerong Italiano na Dominikano, si Rixi, na naninirahan sa lalawigan ng Fukien, at noong tagsibol ng 1662 ay ipinadala siya bilang isang embahador sa gobernador ng Pilipinas upang hingin ang pagsusumite ng kapuluan. Ang Maynila ay itinapon sa isang kahila-hilakbot na takot sa pamamagitan ng kahilingang ito, at sa katunayan ay walang ganoong panganib na nagbanta sa mga Espanyol sa Pilipinas mula noong pagsalakay ng Limahong. Ang mananakop na Tsino ay may hindi mabilang na hukbo, at ang kanyang mga sandata, mga tindahan, at hukbong dagat ay lubhang nadagdagan ng pagsuko ng mga Dutch.
Ang mga Espanyol, gayunpaman, ay nagkakaisa sa paglaban. Ang gobernador, si Don Sabiano Manrique de Lara, ay nagbalik ng isang mapanghamong sagot kay Koxinga, at ang pinakaradikal na mga hakbang ay pinagtibay upang ilagay ang kolonya sa isang estado ng pagtatanggol. Lahat ng mga Tsino ay inutusan kaagad na umalis sa mga isla. Dahil sa takot sa massacre, muling sumiklab ang kaawa-awang mga taong ito sa paghihimagsik at sinalakay ang lungsod. Marami ang napatay, at ang iba pang mga pangkat ay gumala sa mga bundok kung saan sila nasawi sa kamay ng mga katutubo. Ang iba, na nakataka sa pamamagitan ng mahihinang mga bangka, ay sumama sa mga kolonistang Tsino sa Formosa. Ang mga simbahan at kumbento sa mga suburb ng Maynila, na maaaring makapagbigay ng kanlungan sa salarin, ay sinira sa lupa. Higit sa lahat ng ito, ang Moluccas ay pinabayaan, hindi na muling nabawi ng mga Kastila, at ang mga presidyo ng Zamboanga at Cuyo, na nagsilbing isang uri ng paningil sa mga Moro ng Jolo at Mindanao, ay pinabayaan. Lahat ng tropang Espanyol ay nakakonsentra sa Maynila, muling itinayo ang mga kuta, at buong pananabik na naghihintay ang populasyon sa pag-atake. Ngunit hindi nahulog ang suntok. 211 bago dumating si Rixi sa Taiwan, patay na si Koxinga, at ang panganib ng pagsalakay ng mga Tsino ay lumipas na. Mga epekto ng mga pangyayaring ito, ngunit ang Pilipinas ay dumanas ng hindi na maibabalik na pagkawala. Nawala ang prestihyo ng Espanyol. Ang Maynila ay wala na dahil siya ay nasa simula ng siglo, ang kabisera ng silangan. Ang soberanya ng Espanya ay muling nakakulong sa Luzon at sa mga Bisaya. Ang kalakalang Tsino, kung saan nakasalalay ang kaunlaran ng ekonomiya ng Maynila, ay muling nasira. Sa loob ng 100 taon, ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang mapurol na monotony, medyo hindi nalulunasan ng anumang gawaing kabayanihan o pagkakaroon ng marangal na ugali.